Where should I go from here? Tanong ni Katniss sa sarili. Naipasa na ang request for annulment ng kasal nila ni Andre. It's hard. Sobra. Urong-sulong pa siya sa desisyon ng pakikipag-iwalay. At kung kailan nakapag-desisyon na siya, ay saka naman naging mabilis at pabor ang lahat para sa ex-husband niya. They have been married for 2 years. Pero nauwi lamang ang lahat sa wala. Masaya si Katniss sa online job at si Andre naman ay sa engineering firm. More than stable ang financial status nila. Pareho silang busy kaya naman the marriage has not been consumed. Hindi lubos sa kalain ni Katniss na may lalaking makakatagal na ganoon. Andre is successful and a businessman. Pero sa trabaho sa mga buildings lang naman yun magaling. Ni minsan ay hindi niya ako tinrabaho. Sa loob-loob na himutok ni Katniss. Malibang hangarin ko na trabahuin niya rin ako. May obligasyon rin naman siya sa akin bilang asawa. Pero ano pa nga bang magagawa ng paghihimutok niya? Tapos na ang sinasabi niyang obligasyon ni Andre sa kanya. Katniss, ready ka na ba? Naputo lang pagmumuni-muni ni Katniss nang marinig ang kanyang mami mula sa ibaba. Tinatawag na siya nito. Keep a minute or two, ma'am. Sigaw niya rin para marinig siya nito. Mabilis niya nang isiniffer ang traveling bag. Single mom ang kanyang ina. Since she was 5 years old. May financial support naman silang natatanggap kaya okay na din ang setup nila. Katwiran ng mami niya, ang mahalaga daw ay nabubuhay sila. Saka happy naman rin daw siya sa buhay niya bilang online teacher. Lalo na noong makilala niya si Andre, 3 years ago. Online teacher si Katniss, ng pamangkin nitong si Andre. One time, after session, magla-logout na sana ang pamangkin nito. Pero pinigilan ni Andre. Wait, sweetheart. Tigil ni Andre sa pamangkin na si Kendra. Why dito? Lumapit si Andre sa monitor. Hi. Bati nito kay Katniss. Natigil din siya sa paglalagout noong makita ang gwapong mukha ni Andre. Well, hello. Bati naman niya. They talked several minutes that day. Hanggang sa nagkakuhanan na sila ng contacts. Nag-meet at nag-date. One meeting leads to another. Hanggang maging magkarelasyon na nga sila at nauwi na nga sa kasalan. Na ngayon ay nag-end up lang rin sa annulment. Now back to the present. Katniss, ano na? Sumisigaw na naman ang kanyang mami sa ibaba. Walang tigil ang bibig nito. Dahilan para magmadali na nga siya. Bilisan mo. Baka iniintay ka na ng lola mo doon. I told her na maaga kang pupunta sa farm. Anong nangyari? It's almost 10, no? Nasa tono ng kanyang mami ang pagmamadali. May ipit ka sa traffic. Martes Santo pa naman ngayon. Siyak na marami nang nag-uwi sa probinsya. Panay ang pananermon sa kanya ng kanyang ina. Hindi niya na ito pinansin pa at agad na pinuhat ang traveling bag. Actually, yun lang rin naman ang bagay na inuwi niya mula sa bahay nila Andre. Ang ibang gamit niya, ipinadala lang ng magaling niyang ex-husband sa bahay ng kanyang mami. Mapait siyang napangiti sa alaala. Talagang excited siyang sipahin ako sa buhay niya. Hindi mapigilan ni Katniss ang pagguhit ng pait sa kanyang dibdib. Though hindi naman talaga yon ang unang kumalas kung hindi siya. Still, nararamdaman niyang ayaw na ni Andre sa kanya. So why should she stay with someone who didn't love her anymore? Teka, ganyan ka ba talaga ka-excited na imit si Edward? Nakasimangot na tanong ni Katniss sa ina. Hindi naman siya nagtatampo talaga. Yung ideya na kailangan niyang magmadali ang talagang pinagtatantrums niya. Tinatamad pa nga kasi siyang kumilos at late na siyang nakatulog kagabi. Anyway, Edward is her mother's new lover. Pangatlo sa mga naging boyfriends nito since time she can't remember. At hindi naman iyon big deal sa kanya since nasa filming industry. Normal sa kanya na makakitang may kasama ito na kung sino-sino. Her mom has been a lover and supportive mother since she is a kid. Wala siyang may pipintas dito, kaya kung saan ito masaya, doon na rin siya. Oh dear, stop sulking. Natatawang sambit ng ina, pagkuway sumeryoso. Alright, I know halos wala akong oras sa'yo. At ngayong Holy Week, na libre na nga ako, ay unahin ko pa si Edward. Stop, ma'am. Awat niya sa kanyang ina. Ayaw niya kapag ganitong nagigilty ito sa mga panahon na dapat ay nagsasaya lang ito. Edward is a European.
Hindi niya alam kung saan nadampot ng kanyang ina at wala rin siyang panahon para mag-interview kay Edward. What important to her is that he made her mother a happy woman. I understand. Alam kong namimiss mo rin siya. He'd been away for a month. Pero sana, hinayaan mo na lang ako dito sa bahay. Okay lang naman ako. Katniss, we talk about that, right? Katniss rolled her eyes. Alam naman niya kung bakit itinataboy siya ng ina papuntang farm. Iniisip nito na baka may kung ano siyang gawin sa sarili kapag dinaanan naman siya ng lungkot dahil sa sariwa pang paghiwalay nila ni Andre. But hey, I'm not that sad. Sa loob-loob ni Katniss. Yes, it's sad that they end up like that. Pero hindi naman siya aabot sa point na sasaktan niya ang kanyang sarili dahil lamang sa ending nila ni Andre. Hindi nga nito nagampanan ang tungkulin nito sa kanya. Why would she stay being married to him? There's a lot of fish in the ocean. Kaya lang, hindi ko alam kung saang part ng ocean ko mahanap ang isda. Lihim na napabuntong hininga na lamang si Katniss. Ano bang iniisip ko? Wala pang isang buwan nang maipasa ang request for annulment ng kasal ko. At ganito na kaagad ang iniisip ko? Maghanap ng kapalit? Anyway, go! Tumatawag na ang lola mo. Muli naagaw ng kanyang ina ang kanyang atensyon. Tinatanong nito kung nasaan ka na daw ba? Baka daw naligaw ka na or what? Alam mo naman yon, may pagka-paranoid din. Kinuha na nito sa kanya ang traveling bag at ito na ang nagsalpak sa backseat. Patamad siyang humakbang papalapit sa kotse niya. Actually, matagal na noong huli siyang tumapak sa farm ng lola niya na nasa liblib na barangay sa Lipa, Batangas. It's been a decade or so. Student pa siya noon, pero probinsya yon. Wala namang masyadong nagbabago sa probinsya, kaya't ipinilit niya sa kanyang mami na alam pa rin niya ang daan. Nakangiting kumaway ang kanyang mami nang i-start na ang engine. Ngumiti na lamang rin siya, and mouthed, "Enjoy!" Hay nako, sana hindi ako maboard sa farm. Ano na lang ba ang makakapiling ko doon? Mga farm animals? Ew. Kung hindi lang niya naiisip na baka hindi mag-enjoy ang kanyang ina sa vacation tour nito with Edward dahil sa pag-worry sa kanya, ay pagpipilitan niya talagang wag na lamang umalis. But she wants her mom to be happy and must enjoy her time with Edward. So sige na nga, let's go. Katniss has been driving 4 hours. Dapat ay 3 hours drive lang from Makati to Lipa since he didn't hit much traffic. Nagugutom na rin siya. At ang last niyang stop ay sa may gas station at kumain ng mabilisang lunch. Malayo-layo rin kasi ang kinaroroonan ng kanyang lola. San Francisco is an outlying place from Lipa City. And speaking of her grandma, she'd been calling her many times. Just like now for the 9th time, nagre-ring na naman ang phone ni Katniss. And the caller is her paranoid grandma. I'm near na, Lola. Bungad nito sa matanda pagkasagot sa phone. Naka-headset naman siya, so hassle-free habang nagdadrive. Naka, kanina ka pa dyan sa pag-I-am near na yan. Nasaan ka na ba talaga banda? Baka naligaw ka na ha? Hindi niya napigilan ng matawa ng bahagya. Ayon ka na naman sa pagkakaparanoid mo, Lola. Ine-enjoy ko lang naman po ang scenery na nadadaanan ko, kaya matagal po ang biyahe. You shouldn't worry too much. Nandito na nga ako sa may... And explain niya rito ang landmark na nadadaanan niya. OMG! Is that the same hanging bridge I saw before? Buhay pa pala ito? Dali-dali siyang nag-stop at bumaba ng kotse. Nanulay din siya sa mga 2 metro na hanging bridge. Look, Lola, ang ganda talaga ng view dito. Iniharap niya ang camera sa paligid at sa matarik na ibaba ng tulay. Napaka-spectacular ng lugar. Nakuha niya pang mag-selfie dahil talaga namang maganda ang backdrop ang spot na yon. Sige na, malapit ka naman na pala. Ipapaluto ko na ang hapunan at siguradong gutom ka na po. Matapos niyang magpaalam, ay nagsimula na ulit siyang mag-drive. And after more than an hour, hindi niya pa rin nararating ang farmhouse ng kanyang lola. Gusto ng kabahan ni Katniss. Kanina sabi ni Lola malapit na ako. Bakit may higit 1 oras na ata akong nagdadrive sa magubat na daang ito? May ibang part na concrete, pero putol-putol ang magandang daanan na iyon
at mas marami ang rough road. May palagay siya na mapupudpud ang gulong ng kotse niya sa ginawa niyang pagdadrive na iyon. Sa palagay rin niya, ang daming nagbagong mga landmarks at sa malas, nagloloko pa ata ang signal ng phone niya dahil maski sundin niya ang mga ruta, parang hindi na natapos ang pagmamaneho niya. Do ang mga daan ay pamilyar sa mga paningin niya at natatandaan na may mga turning points na sadyang magkakamukha talaga. Hindi na ata ako makakarating sa farm ni Lola. Pinigilan ni Katniss ang sarili na mataranta, pero kaunti na lang talaga. I-check niya ang map pero hindi naman na gumagana since nasa vicinity na siya ng San Francisco. Hindi niya lang ina-expect na malaki rin pala ang San Francisco at puro puno at deserted area ang madadaanan. May yaman ata ang mga tao rito. Napakalalayo ng pagitan ng mga bahay. Or rather say, na wala siyang makitang bahayan, maliban doon sa malaking bahay sa kalagitnaan ng napakalawak na solar, na napapalibutan pa ng kung ano-anong nagtatayugang puno. Talagang bundok na bundok ang dating, at feeling niya, literal na umakyat siya ng bundok habang nagdadrive. Matarik ang daanan. Gusto niyang magsisi na hindi nakinig sa kanyang ina, na nagpatid na lang dito kahapon. Masyado kasi akong naging confident na alam ko pa rin ang daan. Paninisi niya sa sarili. I guess I should stop here for a while. Kahit naiinis siya, nababalanse ang mood niya sa magandang scenery na nadadaanan. Nagsimula siyang kumuha ng mga pictures. Nag-selfie rin siya at ang mismong view lamang ng mga nagtataasang mga puno at ang malawak na desert-looking surroundings ang kanyang pinicturan. Ang ganda ng rays ng liwanag ng sunset. Nasambit niya habang pinapanood ng mga shots. Walang ganito sa Makati. Ani niya pa sa sarili. Malinis ang hangin doon compare sa city. Still, mas gusto niya ang lugar kung saan siya lumaki. Naroon ang buhay niya. Ang paglabas niya ng Makati ay, well, another experience para mabago naman ang routine ng medyo boring niyang buhay. At nagiging gloomy na nga ang buhay niya ngayon. Actually, lost dapat ang itawag kasi feeling niya ay naliligaw na siya magmula noong naging magulo na rin ang takbo ng relasyon nila ni Andre. Hay, Andre na naman? Tinapos niya ang pagkuha ng pictures at bumalik na sa kotse. She started the engine and drive again. Pero parang sinasabuyan ata siya ng kamalasan. Biglang tumigil ang kanyang kotse. Ilang metro pa lamang ang natatakbo. Umangal ng umangal ang makina hanggang sa tuluyan nang namatay. Naku, nakakagigil talaga. Gigil niyang hinampas ang kanyang manibela. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit sa may hood. Saka iniangat iyon para lamang makita na umuusok na ang makina. Double fuck! Gigil na sambit niya. Naipaypay pa nga niya ang kanyang mga kamay na parang napaso sa mainit na hood. Oh no! Bigla niyang naalala na nakalimutan niya palang i-check ang kanyang kotse bago umalis. May sakit pa naman iyon na mabilis nang mag-overheat. Kainitan pa ngayon dahil summer. Plus, the road is not that good para sa sasakyang dala niya. What a word! May halong disgust ang tono ng kung sino mang nagsalita. Sa paglingon niya, isang matangkad na lalaki ang nakasandal sa malaking puno. Pero hindi niya malaman kung anong puno iyon. He's wearing a faded jeans na may punit sa magkabilang tuhod. Tanda ng unlimited washing. Checkered white and black polo na may streaks na red. Halos gitna na lamang ang nakabotones sa polo. Kahit nasisilip niya ang mapanuksong matigas na dibdib. Mapanuksong ano? I shouldn't said that. Walang nakakatukso sa kanya. Agad na narendahan ni Katniss ang sarili. His clothes were ragged and stained, and there's nothing in him that suggested a modern man. Paano kung naisip na mapanukso ang dibdib ng estrangherong ito? Para bang hinugot ang lalaki sa panahong mahirap at masalimuot pa ang buhay, na ang mga lalaki ay dapat ay walang hangganang kalakasan at katatagan, mga porsadong magtrabaho at walang oras sa pagsasaya, mga hindi matitinag, mga lalaking independent, resilient, dominant. Katniss stopped analyzing when he slowly faced her, and God forbid, she almost sucked on her breath. The man was outrageously gorgeous, even with those little bits of sweat on his face. Ang liwanag ng papalubog na araw
ay para bang nakakadagdag pa sa pagkinang ng gwapong mukha nito. Hindi niya mapigilang ma-mesmerize sa stunning view. So manly, but that effect didn't last so long nang magsimula na itong magsalita ulit. Ganyan ba talaga magsalita ang mga taga-syudad? More on cursing kapag napupunta sa sitwasyong hindi pabor sa kanila? And I may add, the man is definitely arrogant. Why do I have this feeling that this man has this liking feeling towards me? Sino ba siya? Bakit ba ako nakakaramdam ng hostility sa paraan ng pagtitig ng matitiim na mga mata niya? Those impudent dark eyes seems to penetrate to her very soul, habang binibigyan siya nito ng dangerous look. Ngayon niya gustong pagsisihan kung bakit ganitong klaseng damit ang isinuot niya, dahil ang mga matang direktang nakatitig sa kanya ay para bang apoy na nakakapaso. Since summer at naiinitan siya, summer dress na may manipis na strap ang suot niya, na half-thigh length. Medyo mababa ang cleavage, na dahilan kung bakit doon tumigil ang mga mata ng lalaki. Simple niyang naiharang ang isang palad sa ibabaw ng dibdib. Mga dibdib na nagtatangkang magpakita dahil na rin sa suot niya. And what more she doesn't understand is that why the hell her stupid thing inside her chest was reacting like crazy. Lalo na nang maramdaman niyang naglalakad na ito papalapit sa kanya. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang isiping excitement ang nadarama niya sa ginagawa nitong paglapit. Ganitong hindi nga niya ito kakilala. The man walks with grace and power. Na kahit nakikita niyang nasa argabyado siyang sitwasyon, hindi niya makuwang matakot sa lalaki. His dark, arrogant face seems dangerous at hindi siya kailanman naging sanay sa ganitong klase ng mga lalaki. But then, there's this heat that was igniting inside her core kapag ganitong tinititigan siya nito ng matiim. Na para bang anumang sandali ay gustuin niyang magpayakap sa mahaba at malalakas nitong mga bisig. Teka sandali. Biglang pormeno ang naglalakbay niyang diwa. Saan na ba ako napunta? And what the hell I'm thinking? Bakit ako nag-iisip ng mga ganong uri ng eksena sa isang estranghero? I think I'm lost. Nasambit na lang niya. Hindi niya alam kung bakit lumabas pa iyon in friendly tone. Ganitong hindi magkamayaw ang utak at dibdib niya sa pagsisynchronize ng mga bagay-bagay. Umikis ang isang gilid ng mga labi ng lalaki. And it's in a mocking way. At sa pagkagulat pa niya, hindi siya napikas sa paraan ng pagngisi nito. You were lost. Pero nakuha mo pang mag-selfie? Sarcastic na tanong nito. At least ay alam naman pala niya ang salitang selfie. Akala ko dahil walang signal dito, kaya't nahuli na ang lugar sa sibilisasyon. When you look at him and his outfit, he was as if a man that was stranded in time. Pero kahit saang panahon pa siya galing, I can say na hindi pa huli at malamang na manguna ang tipo niya sa mga naglalabasang model ng mga underwears, cigars and wine. Hey, bakit ko ba siya pinupuri kung ganitong hostility ang pinaparamdam niya sa akin? Teka, ano bang pakialam mo kung mag-selfie ako? Biglang sumanib ang malditang inner goddess ni Katniss at nagawa niyang soplahin ng ganoon ng estranghero. In a normal scenarios at hindi siya para magtaray sa isang yummy na lalaking katulad nito. Wait again, saan ko ba hinugot ang salitang yummy? At ginamit ko pa talagang adjective para i-describe ang lalaking ito. What else going on with you, Katniss Turkan? Gusto niyang pukpukin ang sarili sa kung ano-anong kalandian na pumapasok sa utak niya. Wala naman sana akong pakialam na mag-selfie ka o buong maghapon at magdamag kang magpaikot-ikot sa daanang ito hanggang sa sumabog ang makina ng sasakyan mo. Kung hindi nagagambala ang mga baka at kabayo ko. May dinang sagot ng lalaki. Napasingap siya sa kaarogantihan ng lalaki at gusto ring manlaki ng mga mata niya nang ma-realize kung ano ang mga pinagsasasabi nito. Wait, nagpapaikot-ikot lang ako sa lugar na ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo, magkakamukha ang mga nakikita niyang scenery. Pero natatandaan niya kasing sadyang may ilang bahagi ng nadadaanan nila noon ng kanyang mami na sadyang magkakamukha. Hindi niya akalain na, OMG, I'm doomed. Namong problema si Katniss ng tuluyan, lalo na nang lumipad na ang mga mata niya sa hood ng kotse.
Napansin niyang kunot na ang noo ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Nawiwirduhan siguro. Maski naman siya, nawiwirduhan kung may makitang paikot-ikot lang na nagdadrive sa lugar at nakuha pang mag-selfie. Pero solely, ay in-announce na naliligaw siya. Well, siguro nga ay may imbalance na rin nagaganap sa utak niya. But still, nagandahan kasi siya sa lugar at kinuha na niya ang chance na makapagpa-picture. Since hindi araw-araw makakakita siya ng spectacular scenery. Hinarap ni Katniss ang lalaki na may baon pa ring dignidad. Nawawala ako. Papunta sana ako sa farm ni Lola Miranda Castillo. Umangat lang ang kilay ng lintik na lalaki at ayaw man niyang aminin. Nakadadagdag iyon sa lalaking karisma nito. Well, hindi dito ang daan. Kung galing ka sa bayan, sa kaliwa ka dapat lumiko. Ang lugar na ito ay pag-aari ng mga tsensa. Pagkasabi noon ay tumalikod na ito at nagtangka ng iwan siya. Hey wait, hindi mo man lang ba ako? Tuluyan ang nawala ang lalaki sa kakawian, kasabay ng paunti-unting pagtatago ng araw. Nakakainis naman. Napaka-organte talaga ng lalaking yon. Hindi ba niya nakita kanina na umuusok na ang kotse ko? Pagsasinter pa niya, baski wala naman siyang kinakausap kung hindi ang kanyang sarili. Akala ko ba ang mga taga-probinsya ay napupuno ng hospitality sa katawan? Dagdag himutok pa ni Katniss. Bakit ang isang yon? Never mind. Bumalik siya sa loob ng kotse at kinuha sa dashboard ang cellphone. Nakakainis. Bakit walang signal dito? Paano nga nakatawag si Lola? Nang maalala na naman niya ang ibang network ang ginagamit ng kanyang lola, ay nainis siya lalo. Nakakainis talaga. Kung bakit ba naman kasi loyal siya sa network na ginagamit niya, hindi niya naisip na gumamit ng SIM ng ibang network. Mas madali na sana niyang makukontak ang kanyang lola kung sakali. Nagtatatalo na siya at lahat, wala siyang makuwang signal maski kaunti. Nakabukas ang pinto ng driver's seat. Naupo at tumayo siya mula doon. Binuhay na lang rin niya ang headlights ng kotse since madilim na. Unti-unting nakaramdam na siya ng takot dahil nag-iisa na siya. Malay ba niya kung ano ang lugar na iyon? Naalerto siyang bigla nang makarinig ng kaluskos mula sa kagubatan. Eksakto pang namatay ang headlights. May kung anong papalapit sa kanya. Kung ano-ano nang naiisip niya ng mga sandaling iyon. Paano kung may mabangis na hayop na nagtatago sa malalagong damo sa may kakahuyan na iyon? Bakit ba kasi dito pa ako itinirik ng sasakyan ko? Isinara niya ang pinto ng sasakyan habang patindi ng patindi ang kaba at takot niya. Ano na ba ang kanyang gagawin? May biglang kumakalabog sa likuran ng bahagi ng kanyang kotse. Hindi na napanghawakan ni Katniss ang sarili. Napatili na siya, na napakalakas dahil sa matinding takot at kaba. Will you please shut up? Baka isipin ng makarinig sa atin, ginagahasa kita sa lakas ng Baka isipin ng mga makakarinig sa atin ay ginagahasa kita sa lakas ng tilimong yan. Ang paangil na boses na iyon ang nagpahinto sa pagtitili ni Katniss. Parang kilala ko ang malayelo at bruskong boses na iyon. Kinatok nito ang car window niya at hindi kaagad nakapagdesisyon si Katniss kung bubuksan niya iyon. Ang tindi pa rin ng kabog ng dibdib niya at mas lalo iyong tumindi dahil nakilala niya kung sino ang kumakatok mula sa labas. Siya yung lalaki kaninang mayabang. Hindi alam ni Katniss kung matutuwa ba siya o mainis. Halos isumpa niya ito kanina dahil basta na lamang siyang iniwan at hindi man lamang nagmagandang loob na mag-alok ng tulong. Since nakita naman ito na nasiraan siya ng sasakyan at papadilim na. Tapos saka siya bumalik kung kailan talagang madilim na at wala nang ibang makakakita sa akin o sa aming dalawa. Anong plano niya? Bakit siya bumalik? Baka balak niya akong gahasain? Rape? Hindi niya binalak, pero kusang na may bayang mga mata niya sa kabuuan ng nayayamot na lalaki sa labas. He was tall, over 6 feet and handsome for his own good. Higit sa lahat, he have a perfect sculpture features. Marahil kung ganitong kakisig ang magsasamantala sa kanya, baka hindi yun matawag na rape. Baka kusa siyang bumigay sa makisig nitong katawan. Damit! Ano na naman ang iniisip ko? Hindi ko bubuksan ng... Hey! Open the stupid car! Kung gusto mong makaalis na sa lugar na ito, o baka naman balak mong dito mag-camp buong magdamag. Hinampas ata nito ang bubong ng kotse niya
dahil may kumalabog na naman doon. And wait, ano nga yung sinasabi nito? Makakaalis daw siya sa lugar na yon kung bubuksan niya ang kotse? Napaisip naman si Katniss. Baka naman binablap niya lamang ako ha? Kita ni Katniss ang inis sa mukha ng lalaki. Umalis na ito sa tapat niya at tumiretso sa may hood ng sasakyan. Itinaas nito ang hood. May umilaw na kung ano sa pwesto nito at parang nagbubuting-ting na. Doon na siya parang naengganyo na bumaba ng kotse at nilapitan ng lalaki. Sa tabi nito ang emergency light na hindi niya pansin na bitbit pala nito kanina. Dala siguro ng kaba at takot, hindi niya na napansin ang bagay na yon. Pakiabot ng toolbox ko. Nasa likod ng sasakyan mo. Yun agad ang bungad ng estranghero sa kanya pagkalapit niya palang dito. Actually, hindi siya nito pinayagang makalapit man lamang at inutusan na kaagad. Walang imik na sumunod siya. Halos magkandakuba si Katniss sa pagbitbit ng toolbox ng lalaki. Ang bigat naman kasi ng gamit nito. Kaya pala ganoon na lamang kalakas ang impact sa likurang bahagi kanina ng kanyang sasakyan dahil ipinatong pala nito doon iyon. Naging sunod-sunuran siya sa mga inuutos nito habang nagbubuting-ting ito ng makina. Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Naitanong na niya. Feeling ko, hindi niya magagawa. May sariling doktor ang kotse ko at yun lang nakakaalam ng sakit ng sasakyan ko. Shut up! Paangil na sagot nito. Nalahimik na lamang siya maski naiinis. No one had dared to treat me that way. Ang mga lalaki sa circles niya, ni minsan ay hindi siya pinakitaan ng kagaspangan ng pag-uugali. They were all gentlemen. Teka, bakit ko ba hinahanap sa lalaking ito ang mga lalaking iyon? He was not them. Iba siya. Hindi niya alam kung dapat ba na ituring na positive way ang kaibahan nito. Pero siguro, dapat rin naman niyang sabihin na mabuti pala itong tao. Kahit hindi siya nito ini-inform, may plano naman pala itong balikan siya at tulungan. And while he was doing his stuff, hindi niya mapigilang titigan ang lalaki. He was attractive, like the devil himself. Papuri pa niya, habang inahagod ito ng tingin. Her eyes went down to his body again. T-shirt na ang suot nito, at hindi na ang maruming polo kanina na nagpapastol ata ng hayop. He was tall and lean. She knew beneath that shirt were the powerful muscle. Para bang nakikita niya ang sarili na humahakbang papalapit sa may likuran ng lalaki. Nihiyakap ito ng buong init. Maugat at manunumbok ang mga muscles ng mga braso nito. At gusto niyang haplusin iyon sa bewang, bakit sa torso, at habang naririnig niya ang pag-iigting ng paghinga nito, hindi napigilan ni Katniss ang pagkawala ng malakas na paghalinghing. Nanlaki bigla ang mga mata niya nang bigla na lamang ring bumaling sa kanya ang lalaki. Sa'yo ba nang gagaling ang halinging na yon? Taasan at walang prenong tanong nito. Grabe, hindi ko kinaya ang straight to the point na tanong niya. At ano ang isasagot ko? Nahiling niya sanang lamunin na lamang siya ng lupa. Lenten season ngayon at puro kamunduhan ang tumatakbo sa isipan ko. At talagang sa estranghero pa niya naisip na magnasa. Samantalang yung ex-husband niya na 2 taon niyang nakasama sa isang bubong ay hindi niya pinagnasahan ng ganito. And damn it to the pit of hell. Talaga bang inaamin kong pinagnasahan ko na siya? Gusto niyang mapahigbi sa kakayan. Lord, kailangan ko po atang magpapako sa krus. Ha? Anong halinging na naman ang sinasabi mo? Ang bastos mo? Kunwari ay offended sa halip na guilty. Nasabi ni Katniss. Kailangan kong ibangon ang aking dangal. Para kasing sa'yo nang galing. Sabi nito at itinuloy ang ginagawang pagkakalikot ng makina. Hindi na siya nagsalita at nag-focus na lamang sa panonood ng ginagawa nito. Nag-focus ang mga mata niya sa mga daliri nitong kumakalikot sa magrasa ng makina. At miski emergency light lang ang ilaw nila, hindi makaligtas-ligtas sa mga mata ni Katniss ang mahahaba nitong mga daliri na todo pangangalikot sa makina. Kung ano-ano naman tuloy ang naiisip niya ngayon. What the fuck? Galit na singhal niya sa sarili. Ano naman bang naisip ko? Ganito na ba ako kauhaw? At ang mas nakakawindang pa, napakalakas pa rin ang pumumura niya. Lumingon na naman sa kanya ang lalaki. Ano naman ang problema mo? Bakit nagmumura ka dyan? Nagtataka at tila nawiwindang na tanong ng lalaki kay Katniss.
Ang haba kasi ng daliri mo. Parang umawang ng pagkalaki ang bibig ni Katniss, kasabay ng panlalaki ng mga mata. Maski siya ay nagulat sa pagdulas ng mga salitang mula sa kanyang mga labi. Putres naman na buhay ito, oh. I mean, nangangagat kasi ang mga lamok eh. Nakakainis sila. Baka magkapeklat pa ako. Mga baby bumps na yan. Ako pa talaga ang gustong papakin. Nagkunwari siyang pinagtatatapik ang mga braso at binti. Kunwari ay nilalamok talaga siya. Kung bakit ba naman kasi ganyan ang suot mo? Mapapapak ka talaga. Sambit naman ito, na parang may hint of disgust pa. Nainis siya sa lalaki. Anong problema niya sa suot ko? Bakit? Fashionable dress naman itong suot ko ah. Uso talaga ang ganitong kaiksing dress. Yung mga friends ko, pinupuri ako kapag nakadress ako. Bakat na bakat ko kasi ang curves ko. Kitang-kita raw ang kaseksihan. At proud naman si Katniss sa katawan niya. Hindi man siya sobrang voluptuous, pero may ipagmamalaki ang dibdib at pati na rin ang balakang niya. Maliit lang rin ang kanyang bewang. Hindi naman sa pagmamalaki pero kaakit-akit naman talaga ang katawan ko. Kaya naman talagang nagtataka siya na hindi man lamang tinangka ni Andre na buksan ang mga revealing na kasuotan niya. Madalas pa siyang sitahin na bakit halos maglakad siyang hubad-hubad na sa loob ng bahay nila. Anyway, baka katulad ang lalaking ito kay Andre, nayamot sa mga revealing na pananamit. Baka ang trip niya, yung typical na duster ng mga taga-probinsya. Unes, bagay silang maging magkaibigan ni Andre. Lumayo na lang siya sa lalaki at sumandal sa gilid ng kotse. Bukod sa naiinis siya rito, gusto rin niyang sampalin ng sarili. Dahil sa tuwing lilipad ang mga mata niya sa lalaking ito, nagdo-double time naman sa pagtatrabaho ang makamundong parte ng isipan niya. Shit talaga, nakakainis. Try to start the engine. Narinig ni Katniss na utos ng lalaki sa kanya. Imagination lang ata niya yon. Pero bakit bigla na lamang naging masarap sa pandinig niya ang boses ng lalaking ito? At bago pa tuluyang mawala na naman sa sarili, pumasok na siya sa loob ng sasakyan at in-start ang kotse. Kaagad niyang nabuhay yon at maganda na ang tunog ng makina. Hindi kagaya ng dati na parang palaging maghihingalo. Okay na rin ulit ang headlights. Ang galing ng lalaking ito. Mukhang expert talaga ito sa pagkakalikot ng makina. Expert din kaya siya sa pagkalikot ng mga... Bumaba siya ng sasakyan para magpasalamat dito. Ibinaba na nito ang hood nang lumapit siya. Nasa ground ang emergency light since nakatalikod dito sa liwanag. Silhouette ng lalaki ang nakita niya. At maski yun lang, ay para bang nagiging katakam-takam pa rin ang kabuuan nito sa mga paningin ni Katniss. With those wide shoulders and muscle chest, sinong babae ang hindi gusto yung itapon ang sarili papunta sa katawan nito? He is Yamin capital Y. If only not because of his rudeness and razor sharpness manner, baka nga nag-flirt na ako sa kanya. But on the second thought, talagang mabuti nga naman talaga itong tao. Binalikan pa siya talaga para tulungan. Maraming salamat sa pagtulong sa akin, sabi niya na friendly tone. Tumangulang ito at may itinurong direksyon na nilingon naman niya. Mag-drive ka pabalik. Pagkarating mo doon sa may sangang daan, kanan ang likuan mo, since dito ka nang galing. Yun lamang at pinagdadampot na nito ang mga kagamitan. Napaabang siya sa lalaki. Total ay nagmagandang loob ka na rin naman sa akin. Bakit hindi mo pa lubos-lubosin? Ihatid mo na rin ako sa pupuntahan ko. Sip-sip ni Katniss at hindi niya napigilan ang sarili. Hindi mo ba ako ihahatid? Isinatinig niya ang iniisip. Nahinto naman ito sa ginagawang pagsamsam ng mga kagamitan. Tinangala siya nito mula sa pagkakatalong ko sa lupa. At kung hindi siya nagkakamali, naglakbay ang mga mata ng lalaki mula sa mga legs niya, paakyat at tuminto naman sa may tapat ng kanyang dibdib. Para siyang nilingkis ng nag-aapoy na sawa sa ginagawa nitong pagtitig sa kanya. Para bang naglalabas ng apoy ang mga mata nitong nakakapit sa kanya. At parang may mainit na pakiramdam na sasabog sa kaiputuran ni Katniss anumang sandali. Gusto niya nang mamilipit sa damdaming binubuhay ng estrangherong ito. I mean, baka kasi delikado sa daan kung mag-isa lang ako, dagdag niya sa sinabi kanina. Baka mas delikado ka kung kasama mo ako. Halos pabulong na sambit ng lalaki. Ha?
Narinig naman niya iyon, pero parang hindi mapaniwalaan ni Katniss ang ibig sabihin ng sinabi nito. Tumayo ang lalaki, humakbang ito papalapit sa kanya. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ay nag-ingay ang dibdib niya. Sumulak ang init na nagmumula sa tiyan niya. Umakit iyon at gumuguhit sa kanya ang kabuuan. What is happening to me? At bago pa siya makakilos, nakaklit na siya nito sa may bewang at idiniin ang katawan niya rito. Her eyes grew wide as she feels his hardness against her stomach, and each second, she was pressed against his body. She can feel that he grew bigger. Kumagapang na naman ang init sa kabuuan niya. The aching pleasure was consuming her, driving her wild and crazy. At sa pagkakagulantang, ay parang gusto niyang haplusin ng lalaki. I want him so badly. Kusang bumaba ang isang kamay niya sa pagitan nila. Pero bago pa matuloy ang anuman, pinigilan nito ang kamay niya. Madiin at halos bumaon ang mga daliri nito sa pupulsuan niya. Gusto na lang mapadaing ni Katniss. Nakita niya sa mukha nito ang pag-iigtingan ng mga bagang na labis na nagpapigil sa kanya sa kung anumang damdamin. Kung galit iyon, hindi siya sigurado. And with that attitude, I can promise you will be safe in my hands. You are the alluring woman. We both know that you knew that. Kaya bago ka pa mapahamak sa akin, ligtas mo na ang sarili mo. Walang kabog-gabog na binitawan siya nito at sinamsam ulit ang mga gamit. Sa kapadabog na tilalikuran siya. Go now! Mula sa may sangang daan, ay malapit na lang ang farm ng lola mo. Hindi ka na maliligaw kung tama ang pagliko mo. At huwag kang mag-alala, walang tambay sa gubat sa ganitong oras. Drive yourself then. Yun lang at tuluyan na siya nitong iniwan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Madidisappoint ba siya? Dahil tinanggihan nito ang sanay mainit ng tagpo ng pagitan nila? O hanga siya sa tindi ng pagpipigil nito sa sarili? Pero siguro, tama rin naman na iniwan na siya nito at iniwasan. Dahil kung hindi nito yun ginawa, siguradong bumigay na rin siya sa nag-aapoy na damdaming bumabayo sa kanya. At sa hindi naman niya maintindihan ng sarili, paano mangyayaring nakaramdam siya ng ganoong katinding damdamin sa isang estranghero? Bakit sa isang estranghero pa? I have Andre before, pero hindi ko nadama ang ganito. Oo, at sinisinto siya ni Andre. At iyon ay dahil asawa niya iyon. At gusto niya namang makonsummate ang kasal nila. Pero ang lalaking iyon, why do I have this aching desire towards that man? Na hindi ko nga alam kung anong pangalan. Ate Katniss, sama ka sa amin sa may ilog. Maligo tayo doon. Tapos na maglaba ang mga tita. Nagkakape si Katniss sa may kubo ng kanyang lola na yari sa kawayan nang mapadaan si Ali, anak ng katiwala at katulong sa farm nila. Biyuda na ang kanyang lola at walang ibang nakakasama sa farm kundi ang pamilya ni Mang Carlos. Kadalasang tagapagwalis ng bakuran ng matanda ang batang ito na sa palagay niya ay nasa grade 4 or grade 5 na. Binibigyan daw ito ng kanyang lola ng baon at pinapaaral pa bukod sa kita ng mga magulang nito sa farm. Speaking of the farm, I am so bored. Ang tanging naging spice yata niya noong gabing iyon ay makilala niya ang estrangherong hindi na nawala sa isipan niya, maging sa pagdating niya sa farm. At binubungaanan ng kanyang lola, ang lalaking iyon ang nasa isip pa rin ni Katniss. The man resides inside her brain at hindi niya mapaalis-alis. Lalo na ang katakam-takam na male physique nitong walang oras ang panggambala sa katahimikan ng kanyang isip. Sinunod niya ang instruction ng lalaki at nakarating siya sa farm ng matiwasay. Mangiyak-ngiyak ang kanyang lola habang pinapalo siya sa puwit at pati na rin sa kanyang braso dahil sa matinding pag-aalala nito. May kasama na itong mga kalalakihan na sigurado ay pinakausapang tumulong sa paghanap sa kanya. Inakala raw ng matanda na napahamak na siya o kung ano dahil hindi na siya makontak at gabi na. Katakot-takot na sermon ang tinamasa niya at kahit hanggang kinabukasan ay hindi pa rin nakapag-move on ang kanyang lola. Huwebes Santo ngayon, sana naman ay mangilin si lola sa pagsermon. I am so bored to death. Walang signal, walang internet, walang kahit ano maliban sa farm animals at mga natataasang mga puno. Kung sana ay may isang Adonis na lalabas mula sa magubat na bahagi ng farm at i-entertain ako, ayos na sa akin yon.
Pumasok na naman bigla sa isipan niya ang anyo ng lalaki. Palagi na nga niyang hinihiling na sana ay magsangga ulit ang nila. Nasasabik siyang makita ulit ang lalaki. Hindi niya alam kung bakit, pero 2 gabi na niyang iniisip ang lalaking iyon. Hindi niya naalalang itanong sa lola ang patungkol sa lupaing napasukan niya. Nang siya ay maligaw, natatandaan niyang atyensa ang sinabi ng lalaki na nagmamay-ari ng bahagi ng lupay na iyon. But anyway, hindi ako gusto ng lalaking yon. Anong saysay kung malaman ko kung sino siya? Siguro ay pagkakasyahin ko na lamang ang sarili ko pag mag-i-imagine sa kanya. Tom, I'm so pathetic. Bakit kasi ang lalaking yon? Tunay-tunalada ata ang sex appeal at maging sa panaginip ay nakikita ko siya. Pinapaligaya niya ako. Pinilit niyang ibalik ang naglalamyerda niyang isip kay Ali. Sige, may mga naktrunks ba doon? Nakangiting sagot ni Katniss kay Ali at minadali ang pagkakape. Kumadot ang noo ng bata. Ano yon? Hindi ko po maintindihan. Sabi ng bata. Napatawa naman si Katniss. I mean, may mga hank na nagsiswimming ba doon? Sagot naman niya. Parang nag-isip sandali si Ali. Hindi ko po sure, pero si Kuya Liam, madalas doon kasi doon siya nagpapainom ng mga kabayo at pati na rin baka niya. May tinatali sa may kagubatan. Sinong Liam yon? Gusto niya sanang itanong pero nagbago ang isip niya. Gwapo ba yung Liam? Kuminang bigla ang mga mata ni Ali. Opo ate, bagay nga kayo nun eh. Iwalay na rin yun sa kalibin niya dati. Iniwan na siya. Social kasi yung girlfriend niya. Hindi makatagal sa farm. Bored na bored. Si Kuya Liam naman, mahal na mahal niya yung rancho niya. Parang ako pala ang girlfriend ng Liam. Naisip ni Katniss. Sino nga ba naman kasing city girl ang makakatagal sa boring na province? For sure, ang mga kadalagaan dito nangarap ring manirahan sa city. Ngumiti si Katniss sa bata. Sige, sama ako sa'yo. Excited na sambit niya. Na-curious siya sa Liam na tinutukoy ni Ali. Gusto kong malaman kung gwapo nga. Ay nako. Mamahal-mahal na araw, puro kalindian ang inatupag ko. Ano ba? Sobrang bored na talaga ako eh. Magpaalam ka po kay Lola. Kasi po baka mapalo rin po ako kapag nawala ka po nang hindi niya alam. Sambit pa ni Ali. Natawa siya sapagkat alam ni Ali ang patungkol sa pagpapalo ni Lola sa kanya sa puwet. Dahil nga sa pag-aalala. Saka nag-guilty rin talaga siya dahil matanda na ang kanyang lola at pinag-aalala niya pa. Mabuti nga at wala itong sakit dahil kung hindi ay baka na ospital na yon dahil sa ibinigay niyang stress sa pagdating niya sa farm. Sige pero wait mo ako Kikilatisin ko yung Liam na sinasabi mo. Humagikik si Ali at naupo na rin sa loob ng kubo habang siya naman ay hinahanap ang lola na malamang ay nasa manukan nito. Napakalinis nga ng ilog. Sobrang natuwa si Katniss dahil kitang-kita talaga ang mga bato at buhangin sa ilalim ng tubig. Parang pwedeng inumin dahil sa sobrang linis. Malayong malayo sa mga ilog sa Manila. Actually, hindi na siya umaasa na may ganito pang kalinis na mga ilog dahil nasanay nga siyang makikita ang maduduming ilog at pati na rin lawa sa city. May mga batang nanguha ng ferns. Lensilada lang daw yon at paboritong side dish ng mga taga doon. Nagsisialisan rin ang mga naglaban ng mga manang. In fairness, tipid ang mga ito sa tubig. Instant at walang ubos ang laman ng bukal ng tubig. Nasaan na yung sinasabi mong gwapo sa ilog? Tanong niya kay Ali na balak ng tumalon sa tubig. Wala si Kuya Liam. Baka po nakapagpainom na ng mga baka niya. Na-late po tayo. Ikaw naman kasi ate. Nagpalit ka pa ng suot mo. Okay naman na po yung shorts at blouse mo kanina. Paninis sa kanya ni Ali. Natawa naman siya habang tinitignan ang sarili. Two-piece black swimsuit na pinatungan ng half-tie length na manipis na puting cover-up. Kasi, mag-swimming rin ako eh. Sagot naman ni Katniss na siya namang totoo. Nagpalit talaga siya ng swimsuit kasi hindi lang naman panonood ng mga gwapo ang pakay niya sa pagsama sa ilog. Palaging ibinibida ng mga taga doon kung gaano kaganda ang ilog ng mga ito. Paano nga kung makapag-swimming siya? Katulad na lang ngayon. Wala naman pala yung sinasabi ni Ali na gwapo. Ganyan po ba talaga mag-swimming ang mga sosyal? Naka-bra at panty lang? Inosenteng tanong ni Ali. Natawa na lang siya ulit.
Ali, doon tayo mag-swimming sa may lado. Narinig nilang tawag kay Ali ng mga friendship nito ata ang mga iyon. Bumaling si Ali sa kanya. Nag-aalinlangan ng muka at parang alam na niya kung bakit. Iniisip siguro nitong hindi siya pwedeng iwan o baka hindi siya sumama sa kung saan man ang lado na sinasabi ng mga ito. Sige na, go. Dito muna ako at mag-sunblock muna ako bago mag-swimming. Pagpapatuloy niya sa bata. Sama ka na lang kaya? Nag-aalinlangan pa rin itong tanong. Naku, wag na. Okay na ako dito. At sumalampak siya sa malaking bato. Sa kinalkal ang laman ng maliit niyang bag. Nagsay si Ali. Babalik ako agad, ate. Mukhang nagets nito na wala talaga siyang balak na sumama, kaya't nag-give up na. Sige na, go. At lumarga na nga si Ali. Siya naman, nagubad na ng cover-up. Piling serena siya sa ibabaw ng batuhan, habang nagpapahid ng sunblock. Well, hindi na-expect ni Katniss na may-enjoy niya talaga ang malamig at fresh na hangin habang nanonood sa paligid. Nagtataasan ng mga puno, at siguro dahil pataas nga ang lupa, napapaisip tuloy siya kung saan banda dumadaan yung Liam para magpainom ng mga alaga nitong hayop. Aba, ang bumaba ay effort na, kaya malamang na ganoon rin sa pag-akyat. Nasa kasagsagan ng pag-iisip si Katniss ng kung ano-anong mga bagay nang may mapansin siyang napakatangkad na lalaking nagubad ng t-shirt sa may tapat ng bukal. Nagilamos ito at maya-maya uminom na doon ng tubig. At ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makilala kung sino ang lalaking ito. Katulad noong Martes ang get-up nito. Faded jeans na naman at ngayon ay nakaboots. Teka, anong ginagawa niya rito? Malapit lang ba ang ilog na ito sa lupang pinanggalingan niya? O wag sabihin, sakop ito ng pag-aari ng tinutukoy nitong mga tsensa. Tuluyan siyang natulala nang makita kung gaano kaganda ang katawan nito. Talagang siksik ang mga muscles. Malapad at matigas ang mga balikat at dibdib. Ang yummy niya talaga. Lihim siyang napahagikik. Tumayo si Katniss at balak ng lapitan ng lalaki nang may pumasok na ipis sa utak niya. Ayaw sa akin ng lalaking yon, lalo na sa paraan ng pananamit ko. E di lalo na akong inayawan ngayong ang late-late ng saplot ko. Pero kung manganganib pa ang buhay ko, lalayo pa rin kaya siya sa akin? Well, let's see. Nagkunwari siyang nadulas sa malaking bato na kinaupuan, kasabay ng pagkawala ng malakas na tili. Inapakan niya ang malumot na bahagi para mas kapanipaniwala. Naging mas madali tuloy para sa kanya ang magpatahulog sa tubig. Hindi niya inaasang talaga nga palang malalim ang bahaging iyon ng ilog. Pero okay na rin. Hindi mo na ako lulutang. Para kunwari talagang nalulunod ako. Ilang segundo na ang lumipas at wala siyang makitang sign na may magsasave sa kanya. Balak na sanang umahon ni Katniss nang makitang malalaking kamay at braso na kumakawag sa tubig at papalapit sa kanya. Nabuhayan siya ng pag-asa dahil doon. Ipinikit ni Katniss ang mga mata habang hinahayaang nakalaylay ang mga braso para kunwari talagang nawalan siya ng malay sa pagkakabagsak niya. Mabato ang lugar at hindi imposible na mapahampas siya sa ilalim sa mga iyon, pero nagpapasalamat na rin siya na hindi nangyari ang bagay na iyon. Dahil kung hindi, ewan ko na lang kung saan ako pupulutin. Huwebes Santo pa naman ngayon. Wala ang Diyos. May humigit sa braso niya. Kasunod ang paghigit sa kanyang bewang. She dared not to open her eyes at baka mahuli ang pagpapanggap niya. Pero nang maramdaman ni Katniss na nakadaiti na ang likod niya sa malaking bato at papwesto na sa mga binti at likod niya ang mga braso nito, nagets niyang iniangat na siya nito sa may batuhan. It's time. Ginawa na ni Katniss ang next plan. Nagmulat siya ng mga mata, saka ikinawit ang mga braso sa leg nito at nilamukos ng halik ang lalaking para bang nabigla noong una, pero agad din namang tumugon. Lumalim ang halik. He even thrust his warm tongue inside her mouth. He parted her teeth and delved in and out of her mouth, exploring, sucking, and playing. Hindi niya alam kung sino ang umuungol. Ito ba o siya? Nawala na siya ng pakialam at nagpakasasa sa ligaya. Halos pangapusan na siya ng hininga nang nagiwalay ang mga labi nila. Jax, this is the hottest and most delicious kiss I've ever had.
dahil ang halik na ibinigay sa kanya ni Andre noon ay madalas nalapat lang sa labi. Kumawala ang mga kamay ng lalaki sa bewang niya at pakiramdam ni Katniss, balak na siyang iwan ito. No, you can't leave me just like that. Kaya mas sinigpitan niya ang pagkakayakap sa leg ng lalaki. She can smell his so manly scent at gusto niyang mabaliw sa bango ng lalaki. Gusto pa nga niyang isubsob ang mukha sa leg nito. Don't you dare to do some dangerous tricks like that again. Papatayin mo sa pag-alala ang makakita sa'yo. Paangil na sita nito sa kanya. Napangiti naman siya ng malapad. You mean to say, mamamatay ka sa pag-alala dahil sa akin? Pinalandi niya ang kanyang boses. She even gave him a seductive smile na walang kahit sinong lalaki ang hindi maapektuhan. Hindi niya alam kung paanong biglang naging ganito ang karakter niya para sa isang estranghero. Reasonable noong si Andre ang nilalandi niya at asawa niya naman iyon. Maski nga noon ay naiilang din siya na gawin na yun kay Andre. But with this stranger, para siyang tubig na malayang dumadaloy, malayang nagagawa ang gusto, as if she is just being herself, and she know what she wants when she's with him. I want him, as if bringing out the seductress in me. Wala siyang narinig na sagot. Sa halip ay parang pagtutulak nito sa kanya. Para makawala sa pagkakalingkis niya sa leg nito, hindi niya ito pinakawalan. Kahit sa kabila ng katotohanang nakalubog sila sa malalim na tubig ng ilog, nararamdaman niya ang unti-unting paglingkis ng nakakapasong init sa kanyang buong katawan. At ang init, parang nagiging apoy. Gusto siyang tupukin. Come on, gusto mo na ba ako ngayon? Muli niya pang pinalert ang tono. Let go. O, ako mismo ang lulunod sa'yo. His tone was calm, yet dangerous. Ang mga mata nito ay matitiim na nakatitig sa kanya, parang nagbabanta. But, she won't scare me. Nag-aamon rin niyang sagot. Talaga ba? Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang siyang nalerto. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya ay parang nag-udyok para pagsisiyan ni Katniss, ang kapilihang naisipan lamang naman niyang gawin. Umangat ang mga kamay nito sa ibabaw ng swimsuit top niya at ibinaba ang strap ng mga iyon, kasabay ng pagbabari ng manipis na telang nagtatakip sa mga dibdib niya. Titig na titig ang lalaki kay Katniss na para bang inaalam kung ano ang magiging reaksyon niya. Nakipaglaban na naman siya ng titigan dito. Ito ba ang gusto mo? Nagsimulang kumilos ang lalaki, as if trying to scare her more. Pero sa halip na matakot, ay mas na-excite pa si Katniss. Napakabilis nitong kumilos, parang expert na expert. Passion and heat start to consume her. Para siyang mababaliw sa ginagawa ng lalaki sa kanya. Moan of pleasure. Delicious groan. Lahat ng iyon ang parang pumupuno sa ilang lugar na kinaroroonan nila. At tulad ng kanyang hinihiling, inihatid siya ng estranghero sa tuktok ng ligaya. What the hell? Bakit hindi mo sinabing? Abot-abot ang singhap ni Katniss matapos ang umatikabong sandali. Baka bigla kang umurong. Kung babaguhin ko ang first impression mo sa akin. Habol ni Katniss ang paghinga. Natapos ang lahat na nagpapaliksahan sila sa paghinga. Masaya siya maski unpredictable and uncomfortable ang kanyang naging first time. And what do you know about my first impression on you? Narinig niyang tanong ng lalaki habang hinihila pa itaas ang bikini niya. Tapos na? Parang walang katapusan ng pangangailangan at kagustuhan niyang magpaangkin sa lalaking ito. Umalis siya sa pagkakasubsob sa balikat nito. Maski bahagya pa rin humihingal, ang sumunod nitong ginawa ay ang ayusin naman ang bikini top. Gentleman din pala. Matapos buksan ay sasarado na ulit. Pilyang napaisip si Katniss. At isa pa, kanina pa niyang napapansin na panay ang English nito. Naramdam niya sa paraan ng pag-uusap nila na may breed ang lalaki. At hindi katulad ng iniisip niya na simpleng nilalang na bugbog sa gawain sa farm o pati na rin sa gubat o kung saan man ito nanggaling. Come to think of it, I'm having one with a man I barely know. At sa mismong Semana Santa pa, pero bahala nang magkasala. Hihingi na lang ako ng tawad kay Lord. Nandito na ako. Matagal kong pinangarap ang langit. You hate me. You don't like me. You don't like how I dress. You don't. Napigil naman ang lahat ng sasabihin niya. Nang siili naman siya nito ng mainit at masarap na halik ang mga labi niya.
Na-inform ka naman siguro ng halik na yan, di ba? Na mali ang iniisip mo? Isang matamis ng ngiti at saka siya tumango. Your name? Tanong niya rito. Maski siya ay nagulat sa tanong na iyon. Napatawa rin siya na ikinakunot ng noon nito. What's so funny? Nakahumran ka na. Saka pa lang natin kikilalanin ng isa't isa. A stupid smile ripped off the redness of his lips. Ngayon ko lang rin napansin, pero aaminin kong magmula ng gabing iyon sa gitna ng kagubatan, hindi ka na nawala sa isip ko. Ang malambot na katawan mo, ang mabangong amoy ng balat mo, lahat yon halos magpabaliw sa akin sa pag-iisip sa'yo. Gabi-gabi, dumadaan-daan ako sa farm nyo, hoping that I'm going to see you again. Kaninang bumaba kayo dito sa ilog, kakatapos ko lang magpainom ng mga alaga ko at bumalik ka agad ako. Her eyes grew an awe upon his confession. Hindi niya akalaing pareho nilang pinapangarap ang isa't isa. So tell me, bakit ka bumalik? Painosenteng pag-uusisa ni Katniss. Mas kinahulaan naman na niya ang sagot. She just wanted to hear it from him. Sira, tinatanong pa ba yan? Lumabi siya. Natawa naman ito. I wanted to hear it. Come on. Ang layo ng nakikita niyang maligayang lalaki. Sa morose and arrogant na lalaking tumulong sa kanya sa gitna ng kagubatan na daan. Your name first. Sumimangot siya, pero nagbigay din. Katniss. Ngumiti na naman ito na nakapagpapakabog ng dibdib niya. Katniss, the first time I saw you, I wanted to own you. Mayatid na init at sarap sa pandinig niya ang bulgar na pananalita ng lalaki. At sa halip na negative ang impact noon sa kanya, ewan ba niya at parang musika pa yon sa kanyang pandinig. Really? Amused na tanong niya. Bakit hindi mo ginawa? Dahil hindi ko galing mamilit ng babae. Kaya ba ngayong ako ang nagsito sa'yo? Humaplos ang isa niyang kamay sa gwapo nitong mukha. Bigla ka na lang bumigay? Noong gabing yun pa ako bumigay. Pilyong umisi ito at hinapit na naman siya sa bewang. Saka idiniin sa katawan nito. Naharamdaman na naman niyang, "You made me hard. Just like this." Tumawa ito ng nakakaloko. Saka siya kinagat sa may leeg. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang hita. Nang may marinig silang ingay, natigil ito sa ginagawa kasabay ng isang mahabang mura. Napahagikik na naman si Katniss. Nadalay pa ang masamang plano. Kuya Liam? Ate Katniss? Magkakilala pala kayo? Parang gulat na tanong sa kanila ng paparating na si Ali. Maski malayo pa at namamaybay sa mga batuhan, ay ito kaagad ang natanong ng bata. Nagulat siyang napabaling sa lalaki. Ikaw si Liam? Kunot noong tumango ito. Kilala mo na pala ako? Not actually. Ang sabi ni Ali, ikaw lang daw ang gwapong Hank na palaging nandito at nagpapainom ng mga alaga mo sa ganitong oras. Ngumisi si Liam, kumikinang sa kapilyuhan ng mga mata. Ha? At kaya ka sumamay para makita ang gwapong Hank na sinasabi nitong si Ali? Ayaw mo pa nun, Kuya Liam? Ibinildap na kita kay Ate Katniss, sabi ni Ali nang makalapit na. Nanunokso ang mga ngiti ng bata sa kanila. Bumalik ka na doon, bulilit. May importante kaming pag-uusapan. Umalis na nga si Ali at sumama sa mga kasamang bagong dating. Kanya-kanya na ring tampisaw sa tubig. So, where are we? Pilyong tanong ni Liam kay Katniss. Kinagat pa ang hem ng bikini top niya para ibaba yon. He sucked and sipped the flesh under her chest at napaungol na naman siya. You're about to get your hand inside my... Hindi pa siya tapos sa sinasabi ay nalusot na nga nito ang isang kamay sa kanyang bikini. Pigil niya ang sarili na makagawa ng ingay dahil nasa paligid lamang sina Ali. Nakaisang round pa ulit sila na hindi namamalayan ng mga batang nasa hindi kalayuan at busy sa pagsiswimming. Nang umuwi sila ni Ali, ay sumama si Liam kahit hindi niya sinabing wag na. At sa ibang araw na ito humarap sa kanyang lola, ay hindi niya ito napigilan. Kilala naman ako ni Lola, wag kang mag-alala. Hindi inaasahan ni Katniss ang lahat. Pag-aari pala ni Liam ang rancho na nasa kabilang dulo ng lupain ng kanyang lola. Kaya naman pala confident ang loko na humarap kaagad sa lola niya, maski sa kabila ng mamasa-masa pa rin ang mga kasuotan.
dahil kilala at in good terms pala talaga ang pamilya nito sa kanyang lola. As a matter of fact, dali-daling nagpakuha ng merienda ang matanda sa ina ni Ali nang makita silang kasama si Liam. At ang higit na hindi niya inaasahan ay ang diretsahang banat ng kanyang lola. Ikaw ba, Liam, nanliligaw dito sa apo ko? Nang usyosong tanong ni Lola. Kung maaari po sana ipakasalan ko na po. Pabiro namang sagot ni Liam. Actually, hindi niya alam na may ganito palang side si Liam. Marunong pala itong magbiro. Ang akala niya kasi ay sumisimangot at tumaangi lamang ang alam nitong gawin. Tumitig ang matanda kay Katniss, para bang nagtatanong ang mga mata, at nagets niya kaagad ang ibig sabihin ng titig na iyon. Bakit ba hindi niya rin naalala ang patungkol kay Andre at sa annulment nila? Pero hindi naman iyon magiging problema sapagkat pinaprocess na. Abay, sa bagay na yan, kayo ang mag-usap. Teka at naiwan ko muna kayo. Naagak ang mga baboy. Lumaya si Lola sa harapan ni Katniss at Liam at iniwan na sila. Sinita naman niya si Liam sa pagkakalis ng Lola. Ano yung mga sinasabi mo kay Lola? Nagpipiro ka lang, hindi ba? Paano kung totoo? Nag-aamon ang tono nito pero malapad ang mga ngiti. Hindi siya makapag-decide kung seryoso ba ito o nagbibiro lamang. Ewan ko sa'yo. Natatawang hinampas niya ang binata sa braso. Hinapit siya nito sa bewang at humilig na naman siya rito. Natuyo na ang t-shirt sa katawan ni Liam. Pero ang bango-bango pa rin ang halimuyak ng katawan ng lalaki. Seryoso. Maya-maya ay narinig niyang sambit ni Liam. Habang busy pa siya sa pagsingot sa lalaki. Titira ka na ba sa rancho? Pahayag bang maging asawa ko? Gusto niya sanang sabihin na baka masyado itong nagmamadali o baka guilt lang ang nagtutulak dito na mag-aya ng kasal. Since alam nitong ito ang nakauna sa kanya. But despite of everything, mabilis ang sagot ng puso niya. Gusto kong maging ranchman's wife, maski pa walang signal sa rancho. Magpapalit na lamang ako ng network. Malapad ang iting tiningala ni Katniss ang lalaki. Yes, Liam. I want to live with you. I want to grow old with you. I want to be your wife, Liam. So, will you marry me? Isang malakas na halakhak ang pinakawala ni Liam. Sa akin dapat ang linyang yan Biyernes Santo, tradisyon ng mga taga-probinsya na umakyat ng bundok para mangilin tuwing mahal na araw. Maski pa nga literal na nasa bundok naman na talaga sila. Pataas ang area ng mga taga San Francisco, kaya masasabing bundok na rin ang lugar. Pero maski pa, gusto ko na dito. Mas gusto ko nang tumira sa lugar na ito. Kapag tumawag si Mami, papaalam ko sa kanya na masaya ako dito sa place ni Lola at baka mag-extend pa ako. Matapos magpenitensya sa mataas na bundok, ipinagpaalam na siya ni Liam sa lola niya na isasama sa rancho nito, na mabilis namang inoohan ng lola niya at ang pagpapinitensya nila para mabawasan ang pagkakasala. At mukhang mababaliwala. Biyernes Santo pa naman at puro kamunduhan ang tumatakbo sa mga utak nila ni Liam. Kahapon pa silang nagkakasala. Nakatalong ko si Katniss sa kwadra ng bagong panganak na baka. Actually, rectangular fence lang naman iyon at nakatayo sa malawak na kaparangan sa loob ng rancho. Dito pala inilalagay ang mga bakang bagong panganak. Nalaman niya lang iyon sa ilan ng mga natutunan sa rancho. Wala ang parents ni Liam. Nasa Canada daw ang mga ito. In short, sila lang at ilan lamang ang mga tauhan sa rancho na actually ay may sarili-sarili ring tirahan sa labas ang nandito sa kanilang lugar. Pero dahil Biyernes Santo, nangingilin ng mga trabahador. Solo nila ang lugar. Nahinip ka ba? Tanong ni Liam na ang kamay ay agad na pulmulupot sa maliit niyang bewang. Well, breathless na sagot niya at humilig sa dibdib nito. Nagpaalam ito sa kanya at sisilipin ang inahin sapagkat baka palagay daw nito ay malapit ng mga anak. And she doesn't mind. Nag-enjoy kasi siyang panoorin ng malawak na lupain ng rancho nito. But now, gusto na lang niyang kalimutan kung nasaan sila. Walang halaga sa kanya kung hindi ang namnamin ng mga sandali sa loob ng mga bisig ni Liam. Pumesto si Liam sa likuran ni Katniss at isinubsob ang mukha sa kanyang leg, breathing her, nibbling her skin. Love, baka may makakita sa atin at hindi naiintindihan ng mga baka ang ginagawa natin. She chuckled. Napakapilyo talaga nito.
Parang naririnig pa nga niya ang tunog ng malawak nitong ngiti. Muli niyang naramdaman ang paglapit ng mainit na bibig sa puno ng kanyang tenga. Nanunulay ang mainit nitong paghinga. Sabon niyang himaymay. Umaagos, kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Nagkakasala sila dahil Lenten season at puro makamundong gawain ang gusto nilang gawin. Pero hihingi na lang siya ng tawad kay Lord at magdodonate ng malaki sa mga charity works. Hindi lang talaga nila kayang pigilan ni Liam ang kanilang mga damdamin. Liam! Isang malakas na boses ng babae ang pumutol sa kung anumang ginagawa nila. Papalapit ang isang matangkad ng babae sa kanila. Si Liam ay parang natigilan. Pagtataka at ewan ba kung bakit parang bigla siyang kinabahan. Napakaganda ng babae. Maputi at makinis. Halatang may sinabi sa buhay. At kapansin-pansin ang maumbok na tiyan nito. Sabina, anong ginagawa mo dito? Agad na nagbago ang ekspresyon nito pagkakita sa babae. Naging cold and crude. Katulad noong unang beses na nagkita sila. Sino siya? Salip ay tanong ng bagong dating at tumigil sa harapan nila. Tiningala niya si Liam. Napabuntong hininga naman ito. This is Sabina, Katniss, sabi ni Liam sa kanya. I don't care who the hell she is. Ang gusto kong malaman ay kung sino ang babaeng ito sa buhay mo na parang kay bilis na nagbago ang mood mo. Gusto niya sanang sabihin, pero bumaling na si Liam kay Sabina. Katniss is the woman I was going to marry. Taasan at walang kaabog-abog na announce ni Liam. Hinapit pa siya nito sa bewang, papalapit sa katawan nito. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng ginawa nito. Gusto niyang isipin na gusto siyang i-brag ni Liam, pero sa naaamoy niyang relasyon ng mga ito, kumakatok ang hinala na baka may iba pang ibig sabihin ng mga kilos na iyon ni Liam. Matipid nang umiti si Sabina. She will marry her? Bagay na hindi mo inaalok sa akin noon? Para bang may halong hinampo ang boses nito habang inaaplos ang maumbok na tiyan. Bigla ay parang gumuho ang lahat ng mga pangarap ni Katniss sa nakikita niya ngayon. Parang hindi mangyayari ang gusto niyang maging ranchman's wife. I think I should go back home. Nagtangkang kumawala si Katniss sa braso ni Liam, pero hindi siya nito basta pinakawalan. Ihatid na kita, sabi nito at nilingon si Sabina. Pumasok ka muna sa loob. Hindi na, Liam. Huwag mo na akong ihatid. Hindi mo nga ako hinatid noon, miski gabi na. Ipahatid mo na lang ako sa iba. Besides, mukhang kailangan yung mag-usap na dalawa. Sinulyapan niya si Sabina nang umiti naman sa kanya. Hindi niya alam kung genuine yun o ano, pero parang sinasabi ng ngiti nito na panalo na ito. Narinig niyang tinawag ni Liam ang isang kasambahay at isang tauhan. Ipapatid siya sa mga yon pabalik sa farm ng kanyang lola. Hindi niya nilingon si Liam nang sumakay na siya sa kotse nito. Umuwi siyang baon ng pusong unti-unting nadudurog, kasama ng mga pangarap na kailan lang niya binuo. Kinagabihan, pinisita ni Katniss si Liam. Ayaw niya sana itong harapin dahil una, namumugto pa ang mga mata niya sa kakaiyak. Pangalawa, natatakot siyang marinig dito ang pagkawasak ng lahat ng kanyang mga binuong plano para sa hinaharap. Pero wala siyang choice. Ayaw niyang magtanong at mag-alala ang kanyang lola. Kaya naman hinarap niya si Liam na naghihintay sa kanya sa may kubo. Namamaga ang mga mata mo? Did you cry? Yun agad ang nag-aalalang bungad ni Liam. His tenderness is like music to her ears. Musika na baka huling best niya nang marinig ngayong gabi. Uuwi na siya bukas. Ayaw niya nang patagalin pa ang paghihirap ng loob sa lugar na ito. Baka mamaya ay mahalata pa siya ng kanyang lola. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na hindi pa nga pala ako totally free. Hindi pa napafinalize ang annulment ng ex-husband ko. Kaya okay lang kung sasabihin mong hindi ka na rin pala malaya at hindi na tayo. Walang hindi kayang gawin ng pera, Katniss. Putol ni Liam sa iba pa niyang sasabihin. Kahit naubusin ko ang lahat ng meron ako, makuha mo lang ang kalayaang sinasabi mo. Napakunot-noo siya patapos ma-realize ang ibig sabihin ni Liam. At bakit mo naman uubusin ang pera mo sa akin? Dapat upusin mo yun sa magiging anak mo. Hindi madaling magpalaki ng bata ngayon. Kaya kong bumuhay maski isang dosenang anak, pero gagawin pa natin sila. Kaya bakit inaalala mo na kaagad yan? Napasingap si Katniss sa kapilyohan ni Liam. Hindi siya nakakaget over sa sinabi nito at agad na siyang kinabig ng lalaki
at siniil ng mainit na halik. Gusto niyang kumawala pero natatalo siya ng sariling katawan at pati na rin kanyang kagustuhan. Hindi sa akin ang ipinagbubuntis ni Sabina. Kung ngayon ang iniisip mo, walang kwenta yon, sabi nito nang pakawala na siya nito. Napaamang si Katniss. Bakit pala siya nandito kung hindi sa'yo yon? Isang matamis ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liam. Gusto lang niyang kunin ang mga gamit niya. Nagselos ka naman kaagad. Sumimangot si Katniss. Pero hindi niya itinanggi ang sinabi ni Liam. Matagal niya nang dapat nakukunin niyon pero wala siyang panahon. Matagal ko na rin dapat na ipinadala sa kanya ang mga yon pero hindi ko naman alam kung saan siya nakatira. It's been almost 1.5 years since she left. At mula noon ay hindi na kami nagkaroon ng communication pa. Kaya paanong sa akin ang ipinagbubuntis niya? Mahabang paliwanag ni Liam. Parang sinabuyan ng liwanag ang buhay ni Katniss. Hope and happiness filled her that her eyes turned misty. Kung ganun pwede pa pala akong maging ranchman's wife. Bahagyang kumunot ang noo nito. Pagkuway na tawa. Yun ba ang pangarap mo? Oo. Kailan ko lang nahanap ang pangarap na yon? Noong mali ang nalikuan ko papunta dito. Muli siyang kinabig ni Liam at idinikit ang noo sa kanya. Sige, tutuparin natin ang pangarap mo. Pero sa ngayon, tuparin muna natin ang pangarap natin pareho. Bago pa siya makapagtanong, ay mapusok na inalikan siya ni Liam sa mga labi. Sumisid pa ibaba sa kanyang leg hanggang sa ibabaw ng kanyang dibdib. Kanina pa ako natatakam sa'yo. Kung hindi lang kasalanan sa banal na lugar na yon, I'll take you then. And there, mainit na bulong ni Liam sa kanya. At wala naman na siyang pakialam sa sinasabi nito. Nalalasing na siya sa mga halik ng binata. You're all mine, Katniss. You're all mine. Puno ng possessiveness and power na bulong nito sa gitna ng mga halik. Yes, bulong naman ng kanyang puso. Handa niyang ibigay ang kanyang lahat-lahat kay Liam kung ang kapalit ay makakasama niya ito habang buhay. Let's continue inside my bedroom. Natawa naman ng lalaki, maski nanghihina ang laman. Bitin ka ba? Wala kang ganang kagustuhan at pangangailangan ko sa'yo. And so, did I? Gusto niya sanang sabihin pero idinaan na lamang iyon sa isang mainit na halik. Kung noon parang lost palagi ang pakiramdam niya, para bang hindi alam kung saan siya pupunta magmula nang huminto ang buhay kasama si Andre, ngayon ay futuristic na si Katniss. Masaya at kontento sa kabila ng payak na pamumuhay sa province. Ni hindi niya hinahanap ang ingay ng syudad, ang fine dining sa Makati, mga malls at kung ano-ano pa. Para bang nahanap ko talaga ang right path nang makilala ko si Liam. Nagpapasalamat siyang mali ang nalikuan noong araw na yon dahil maligaya siya ngayon sa piling ng lalaking mahal na mahal niya at mahal na mahal rin siya.